أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala at biniyayaan niya tayo ng lakas upang maisagawa ang unang mga pagsamba na nakapaloob sa mabiyayang buwan ng Ramadan, at batid natin na ito ay walang duda kabilang sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat merong mga Muslim na hindi nakagawa o nakatupad ng gantong pagsamba. So purihin natin si Allah, magpasalamat tayo ng maraming pagpapasalamat, at ito ay napagtagumpayan nating maisagawa. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, kanyang sinabi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay aming ipinadala bilang aming awa sa sanlibutan o sa sangkatauhan. Ngayon ay ang unang gabi ng ating pag-aaral na gagawin patungkol sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kung saan inshallah mapagtagumpayan nating maisagawa ito gabi-gabi sa buong buwan ng Ramadan. Pero bilang pangbungad, ngayong unang gabi na ito ay hindi tayo kaagad tatalon sa loob ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagkus gusto kong ipakita sa bawat isa sa atin, una na ang aking sarili, ang kahalagahan ng pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para makumbinsi ko kayo na samahan nyo ako magtatapos nitong buwan ng Ramadan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ang buwan ng Ramadan, dito ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang marangal na Quran bilang gabay sa sanlibutan, at ito rin ang nagtuturo sa sangkatauhan ng tama at mali. Kung si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagpanamba ng tao ang tama at mali, maari yung iba, yung obvious na tama at mali, pwede mong sabihin, pero sa madalas o maraming pagkakataon, nalilito ang tao o sinasadya niyang malito kung ano yung tama at mali, at sinusunod niya palagi yung kanyang desire o kanyang hawa. Sinabi ni Allah, maaring ang bawat sa isa sa atin dito ay may kanya-kanyang pagpapaliwanag. Ang buwan ng Ramadan, buwan ng pagbabalik loob, awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Buwan ng Ramadan ay ganito, buwan ng Ramadan ay ganyan. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng pinakamalinaw na katangian ng buwan ng Ramadan. Alam niyo kung ano yun? Sinabi niya, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan, dito ipinababa ang Quran. Number 1, katangian ng buwan ng Ramadan, Quran. Kaya nga sinabi natin, kung ang schedule mo lang ng buwan ng Ramadan, mag-fasting, mag-sadaka, o gumawa nito, gumawa Quran, kulang yung buwan ng Ramadan mo. Ang buwan ng Ramadan, ilagay mo sa schedule mo, ay ipagdiwang mo ang pagkakababa ng marangal na Quran dahil sa buwan ng Ramadan. Di ba't yun ang ginagawa natin sa Salat Tarawih? Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naiulat na siya ay nagpasting ng 9 na Ramadan, 9 na beses. At sa tuwing buwan ng Ramadan, dumadating sa salam at nire-recite niya ang kabuuan ng Quran. At naiulat na sa huling fasting o sa huling Ramadan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay inuulat niya ang buong Quran ng 2 beses kay Jibril alaihi salam. So tayo, hindi ba't sinasabihan tayo pag buwan ng Ramadan narinig yun yung magkhatam? Khatam. Hindi yun short for katamaran, ha? Khatam ay tapusin mo ang khatam. Magsimula ka Suratul Baqarah, Alif Lam Mim hanggang Qul A'udhu Birabbin Nas. Gawin mo. Di ba't yung mga Muslim pag Ramadan mayroong Quran sa bulsa? Pagka makakuha ng break, ewan ko lang dito, pero sa ibang bansa may ganun. Meron silang mga dalang Quran, may mga palatandaan yung kung saan sila tumigil. Dahil gusto nila magkaroon ng matapos, makatam. Wallahi, merong gumagawa sa loob ng 1 linggo, 1 beses niya nakakatam yung Quran, natatapos ng basahin. Meron 2, meron 3,
at maniwala kayo sa panahon ng mga sahaba, sa panahon ng mga salaf, araw-araw isang beses nila natatapos ang Quran. Subhanallah. Pero sa atin, maaring imposible yun dahil sa lifestyle ngayon. Ilang oras ka nag-FB? Ilang oras ka nanonood ng TV? Ilang oras ka sa banyo? Subhanallah. Wala silang ganyang kagandang CR noon, kaya kumpleto yung oras nila para magkaroon ng malaking oras sa pagbabasa ng Quran. Anyway, ang higit sa pagbabasa ng Quran, pag-unawa. Tama, mali? At hindi mo mauunawaan, ibahin ko, imposibleng maunawaan ang Quran, nauunawaan ang talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulitin ko para matatak sa isip natin. Imposible na mauunawaan mo ang Quran nang hindi mo naunawaan ang buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oo. Sa pag-aaral ng Quran may tafsir. Sa loob ng tafsir may sinasabi silang sababun nuzul. Dahilan kung bakit ipinababa ang isang aya ay mapag-aaralan sa pamamagitan ng pag-aaral ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, isang aya, bakit pinababa ni Allah to, saan, kailan, at bakit? Paano? Saan mo matatagpuan yon? Sira. Talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itanim natin. Buwan ng Ramadan, buwan ng Quran. Buwan ng Quran, kailangan mo magbasa ng Quran. Kailangan mo magbasa ng Quran, kailangan mo unawain ang Quran. At paano mo unawain ang Quran? Sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi. Pangalawa, sinasabi natin na tayo ay nilikha ni Allah para sa pagsamba. Okay? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pag hindi mo to memorize, kapintasan sa isang Muslim. Wallahi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang tao sa ibang layunin, bagkus nilikha ka lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala para siya ay sambahin. Allahu Akbar. At least may 5 boses. Pero pag hindi to alam ng Muslim, wallahi kapintasan. Pag tinanong ka ng hindi Muslim, bakit nga pala kayo nasa mundo? Tapos hindi mo nasagot, at kamag-anak mo ko, matanda ko sa'yo, magkakapaluan tayo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ang dahilan kung bakit ka narito ay para sambahin si Allah. Yun ang purpose ng buhay. Okay. Ano kinalaman sa sira? Alam mo ba na kung hindi mo alam ang paraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wow. Alam mo ba na hindi ka makakapagsala kung hindi ka mag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oo. Sinasabi sa Quran na magsala ka. Sinasabi sa Quran na mag-ayuno ka. Sinasabi sa Quran na mag-hajj ka. Pero tingnan nyo to. Paano? Sinabi ba sa Quran kung ilan raka'an duhur? Hindi. Quran kung paano yung mag-hajj pag nandun ka na sa Arafah? Hindi. Sinabi ba sa Quran kung ano mga nakaka-break sa fasting? Karamihan sa detalye ng ating pagsamba, saan matatagpuan? Sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magsala kayo kung paano niyo ako nakita. Kaya lang mayroong mga tao naninindigan. Ewan ko kung narinig niyo na ito at wag dahil fit na ito. May mga nagtaong nagsasabi, basta ako Quran lang ako. Quran, sunnah, yan ang dahilan para gumulo ang mga tao, yan hadis. Quran lang ako, yan ang salita ni Allah. A'udhu billah. Nawawag nyo nang marinig dahil nakakakalat ng pitna yung mga ganun tao. Pero sinasabi natin, imposible na ikaw ay makakagawa ng pagsamba kung hindi ka hahango sa pamamaraan o talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba tayo nalulungkot kung nakikita natin ang mga kamusliman na yung kanilang pamumuhay ay wala sa sunnah o paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng isa, hindi. Dapat malungkot tayo, di ba? Eto. Ang pag-aaral ng sira, talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay dahilan para mahalin mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag lalo mo siyang pinag-aaralan, gustong-gusto mo tumuklas ng mga bagay patungkol sa buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, parang napapalapit siya sa iyo at napapamahal sa iyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
At pag napamahal sa iyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kasunod nun, pagsunod sa lahat-lahat ng gusto niyang gawin. Pagsunod sa lahat-lahat ng gusto niyang gawin. Merong isang sahaba, si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na lumaki sa bahay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Paano maglakad ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang kalsada, ganun din niya dadaanan. Kaya sinasabi na noon may puno sa isang daanan, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam pag dumadaan doon, yumuyuko sa puno. Itong sahaba na to, dumadaan siya doon, wala na yung puno, yumuyuko pa rin siya. So nagtataka yung tao, ba't pag dumadaan ka dyan, yumuyuko ka? Kasi dati may puno dito, dumadaan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, yumuyuko siya dito, kaya yumuyuko din ako. Sobrang pagmamahal nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag sobrang pagmamahal mo, sundin. At sino ang mga sobrang nagmahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mga sahaba. Bakit? Dahil kilala nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merong isang sahaba, siya ay kilalang, anong tawag natin doon? Yung poet, yung nagbibigay ng mga tula. Gumawa siya ng tula. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Khulikta mubarraan min kulli aibin. Kaannaka qad khuliqta kama tasha. Mahaba ito, kailang ito, famous to, di ba, Sheikh? Pagmamahal niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gumawa siya ng isang tula. Ang sabi niya, yung mata ko, kitang kasing ganda mo. Sino tinutukoy niya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At wala pang babae sa lupa na nanganak ng kasing ganda mo, sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya, khulikta mubarri'an min kulli aibin. Kinilikha ka ng ligtas o malayo sa anumang kapintasan at para kang nilikha kung paano mo ninais. Although may usapan dito mga ulama tungkol dun sa huling bahagi na yon, pero tingnan nyo, niya, na-express niya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kang nilikha kung paano mo ninais ka malikha. Kung naiintindihan natin, ibig sabihin nun, maintindihan mo siguro to pag nasa salamin ka pag umaga eh. Pag nasa salamin ka kapag umaga, pag wala kang nakita kapintasan sa mukha mo at gwapong-gwapo ka sa sarili mo, o gandang-ganda ka sa sarili mo, ito talaga gusto ko. Masya Allah. Wala akong maipipintas sa sarili ko, ito yun. Bihira yung taong ganon, kasi baguhin to, tanggalin to, paputiin to, patangusin yan, lagyan ito, lagyan ng ganon. Ayaw nila kung anong binigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaannaka khuliqta kama tasha, para kang nilikha kung paano mo ninais ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingnan nyo to. Yung una sinabi ko, hindi ka ba nalulungkot kung ang mga tao ngayon sa paligid mo ay malayo sa sunna ng Rasulullah? Hindi lang yon. Bukod sa malayo sa paraan, sa tradisyon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang magiging kamukha nila o kapareho nila, yun pang taong kalaban ng Islam. Halimbawa lang kasi palagi ko itong nakikita eh. Nakakainis ba yung taong nagbubuhok ng katulad ng buhok ng alam mong tagasira ng turo ng Islam? Taliwas masyado? Pag napanood mo na sa TV, nagtatawanan yung mga tao, nagbibigay ito ng joke na ito ay haram na haram sa Islam, tapos yung itsura, nakikita mo, yun ang itsura ng mga Muslim ngayon. A'udhu billah. Bakit ganyan buhok mo? Hindi ba yan yung kumakalaban sa Islam, yung taliwas lahat ng pamamaraan yan? Ganyan ka magdamit, ganyan ka maglakad, ganyan ka, pati magsalita. Lahat. Hindi na nga tayo sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sinusunod pa yung taong malayo sa Islam. Ito'y nakakalungkot talaga. Bakit? Ito ang resulta ng hindi natin kilala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano malamit ang kabataan, paano magbuhok ang kabataan, paano magsalita ang kabataan, paano maglakad, at nakakalungkot kung hindi lang kabataan, pati tatay o nanay ganun din. A'udhu billah. Last, ang sira, ito medyo malalim to. Ang talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuturuan ka kung paano mo haharapin ang buhay na to.
paano ka mag-aasawa, okay? Pag hindi mo alam ang sira, ang talambuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, manliligaw ka kung paano manligaw yung mga non-Muslim. Kasi hindi mo alam yung sunnah. Tama ba ako? Pag nagnegosyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka magnegosyo ka ng haram. Pag hindi mo alam kung paano magpalaki ng iyong anak o mag-alaga ng iyong pamilya, ang gagawin mo, yung nakikita mo lang sa paligid. Bakit? Bakit? Dahil malayo tayo sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ang sunnah, inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang pinakamainam na gabay, kundi ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang the best. Sa iniwan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sa sobrang linaw ng sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung gabi parang umaga. Hindi mo dapat kalituhan eh. Ang problema sa atin, hindi tayo nag-aaral ng sira. Sira ko ng sira. Ibig sabihin ng sira, talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun ang malaking problema sa atin at naway biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mas kilala natin siya kaysa sa mga artistang mas kilala natin siya kaysa sa mga palamurang politiko, mas kilala natin siya kaysa sa mga basketball player, mas kilala natin siya kaysa sa mga pinagchichismisan araw-araw ng mga kapitbahay. Wallahi, pag hindi natin kilala ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, may epekto to sa pagka-Muslim natin. Yan ang totoo. Bilang panghuli, since ito ay mukaddima o pambungad sa pag-aaral natin sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at naway makuha natin in lahat to, aaral natin sa buwan na ito. At isa sa pinakamalaking makukuha natin, madagdagan yung pagmamahal natin sa Kanya sallallahu alaihi wasallam. Meron tao isang araw pumunta sa Madina o sa Makkah rather, galing ako sa malayo, na lugar at nabalitaan ko, nandito yung isang tao na ang pangalan ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May sakit daw siya at nais ko siyang gamutin. May sakit daw, Propeta sallallahu alaihi wasallam. Manggagamot ako gagamutin ko siya. Sabi, nasan si Muhammad? Ituro niyo sa akin. At nakatagpo niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagkita sila. Muhammad, gagamutin kita, may sakit ka daw Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Familiar ba kayo doon? Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Di ba mukaddima tawag doon, pambungad? Okay. Nung mapakinggan yon, ang ibig sabihin nun, ang papuri ay ka Allah, sa Kanya tayo nagbabalik loob. Alam ko, kabisado nyo na yon. Pagkatapos nun, ang sabi nun, pakiulit mo nga kung ano yung sinabi mo. Inulit niya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Humingi tayo ng tawad sa Kanya, nagpapakupkup tayo sa sarili natin laban sa kasamaan. Natapos, Muhammad, pakiulit mo nga kung ano yung sinabi mo. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Bakit ba ito sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Mukaddima yun dahil gusto niyang aralan, gusto niyang dawahan. Pagkatapos 3 beses pinaulit, ang sabi ng mga gamit, la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nag-Muslim, walang sakit to. Tama yung sinasabi. Anong ginawa niya? Nagmumukaddima pa lang ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusto niyang dawahan. Kaya yan ang ginagawa nating mukaddima ngayon. Pambungad sa mga aklat, sa libro, sa lecture, sa khutbah. Ang pambungad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anyway, napakadami nitong gusto kong banggitin. Yung oras natin sa wakto na ito ay hindi ganun kahap ko kayo. Samahan nyo kami tayo na tapusin natin ang pag-aaral na ito patungkol sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at makamit nawa natin ang ating mga layunin ito. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.